Magandang araw! Halina at tumuklas ng panibagong kaalaman. Ako si Binibining Kayla Melianes, kilala sa tawag na Ma'am Kay, ang guro at magiging kasama ninyo upang tumuklas ng panibagong kaalaman. Narito ang Aralin Panlipunan 7 para sa inyong kaalaman. Noong nakaraang linggo ay tinalakay natin at nabigyan nating pansin ang mga yamang likas sa Asya at nalaman natin kung gaano ba kasagana ang Asya, lalo't higit sa mga yamang likas. Ngayong linggo ay tatalakayin natin ang biodiversity ng Asya at mga suliraning pangkapaligiran sa Asya. Nang magsimulang mabuhay ang tao sa daigdig, nakadepende na ang kanyang pamumuhay sa kalikasan. Dito siya kumukuha ng kanyang pagkain at sa pagdaan ng panahon ay naging susi rin ang kapaligiran upang lalo pa niyang mapaunlad ang kanyang payak na pamumuhay. Mula sa paglipat-lipat niya ng tirahan, nagkaroon ng mga pamayanan at lungsod. Lumaki ang populasyon, umunlad ang teknolohiya at naging moderno ang kanyang pamumuhay. Subalit, kaakibat ng mga pagbabagong ito ay humaharap sa kasalukuyang hindi lamang ang mga bansang Asyano, kundi ang daigdig sa mga suliraning pangkapaligiran na labis na nakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Itinuturing ang mabilis na paglaki ng populasyon, urbanisasyon at modernisasyon bilang mga sanhi ng unti-unting pagkasira ng mga yamang likas. Ang mga suliraning pangkapaligirang ito ng Asya ay unti-unti nang nakikita at nararamdaman. Ang biodiversity at mga suliraning pangkapaligiran. Ano nga ba ang biodiversity? Ang biodiversity ay ang pagkakaiba-iba at pagiging katangi-tangi ng lahat ng anyo ng buhay na bumubuo sa natural na kalikasan. Ang Asya bilang pinakamalaking kontinente sa buong mundo ay itinuturing na pangunahing pinagmumula ng global biodiversity. Ngunit, habang ang mga bansa sa Asya ay patuloy na papunta sa kaunlaran, kasabay rin nito ay ang pagsulpot ng mga suliraning ekolohikal at pangkapaligiran bunsod ng hindi mapigilang pag-unlad ng ekonomiya at ang patuloy na paglaki ng populasyon. Ang mga bansang Asyano sa ngayon ay humaharap sa masalimuot na interaksyon ng mga isyong panlipunan, politikal, ekonomiya at pangkapaligiran. Ang masusing ugnayan at pagbabalik-tanaw ng mga bawat isa sa loob ng isang bansa at sa pagitan ng bawat bansa ay mahalaga upang makapagbalangkas at makapagpatupad ng angkop na solusyon sa mga suliraning ito. Sa pagtalakay mo sa mga suliranin at mga isyong pangkapaligiran, makatutulong sa iyo ang tatalakayin natin ngayong araw. Unahin natin at alamin natin kung ano ba ang kahulugan ng hinterlands. Ito ay malayong lugar, malayo sa mga urbanisadong lugar, ngunit apektado ng mga pangyayari sa teritoryong sakop ng lungsod tulad ng pangangailangan ng huli sa pagkain, panggatong at troso para sa konstruksyon na itinutustos ng hinterlands na humahantong sa pagkasaid ng likas na yaman nito. Ecological balance. Ano ba kapag sinabi nating ecological balance? Ito ay isang balanseng ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ng kanilang kapaligiran. Sa kasalukuyang panahon, ang paggamit ng mga yamang likas ng Asya ay dumaranas ng mga suliranin. Nagdudulot ng malaking pagkabalisa ang mga suliraning ito dahil naaapektuhan ng mga pinagkukunan ng pangangailangan ng tao. Nababawasan ng pagkain kaya nagkakaroon ng taggutom sa maraming lugar. Nagiging sanhi ng mga alitan o tunggalian ng mga magkakalapit na bansa ang kakapusan ng likas na yaman. Lumalaganap ang iba't ibang sakit at mga trahedya dahil sa mga suliraning ito. Pagkasira ng lupa. Sa pagnanais ng mga mamamayang nakatira sa mga relihiyong agrikultural na lalong maparami at mapabilis ang kanilang produksyon, naging malawakan ang paggamit ng iba't ibang uri ng pataba at pestisidyo at paggamit ng irigasyon. Bunga nito ng maling paggamit ng mga ito, nagiging acidic ang lupa dahil sa salinization, alkalinization at desertification. Sa mga prosesong ito, nawawala ang pagiging mataba o pagiging produktibo ng lupa. Ano nga ba ang desertification?
Ito ay tumutukoy sa pagkasira ng lupain sa mga rehiyong bahagyang tuyo o lubhang tuyo na kapag lumaon ay hahantong sa permanenteng pagkawala ng kapakinabangan o productivity nito. Ang ilang bahagi ng China, Jordan, Iraq, Lebanon, Syria at Yemen ay nakaranas nito. Ayon sa mga pag-aaral o pananaliksik, isa sa dahilan ng desertification ay ang labis na pagpapastol. Salination. Sa prosesong ito, lumilitaw sa ibabaw ng lupa ang asin o kaya naman ay inaanod ng tubig papunta sa lupa. Ito ay nagaganap kapag mali ang isinasagawang proseso ng irigasyon. Sa paligid ng mga estuary at gayon din sa mga lugar na mababa na ang balon ng tubig o water table, unti-unting nanunuot ang tubig alat o salt water. Kapag bumababa ang water level gaya ng nararanasan ng bansang Bangladesh sapagkat nakanunuot na ng tubig o natutuyo na ang tubig alat sa kanilang mga ilog. Parami at padagdag ng deposito ng banlik na dala na umaagos na tubig sa isang lugar. Ito ay isa rin sa mga problemang kinakaharap ng mga bansa sa Asya na dulot o bunsod ng pagkasira ng kagubatan at erosyon ng lupa, gaya ng kondisyon ng lawa ng Tonle Sap sa Cambodia. Ang sobrang pagmimina nagiging sanhi ng pagkaubos ng yamang mineral, ang pagpuputol ng mga puno sa bundok at ang pagpapatag ng mga kabundukan upang tayuan ng mga gusali ay ilan lamang sa mga dahilan ng pagkasira ng mga bundok. Bunga ng mga sitwasyong ito ang pagguho ng lupa at pagbaha na kumikitil sa buhay ng mga mamamayan at sumisira ng kanilang mga ari-arian. Deforestation. Ito ay ang pagkaubos at pagkawala ng mga punong kahoy sa mga gubat. Isa ito sa mga problemang nararanasan ng Asya sa kasalukuyan. Ayon sa Asian Development Bank, nangunguna ang Bangladesh, Indonesia, Pakistan at Pilipinas sa mga bansang may pinakamabilis na antas o rate ng deforestation. Sinasabi rin na ang deforestation o tahasang pagkawasak ng kagubatan ay isang napakakritikal na problema pangkapaligiran. Masama ang dulot nito sa natural ecosystem sapagkat ang likas na yaman ng kagubatan ay nababawasan. Pinipiling putulin ang mga punong may ilang libong taon nang nabubuhay sa kagubatan at hindi ito basta lamang napapalitan sa pamamagitan ng muling pagtatanim. Sa pagkawala ng mga puno, marami ring mga species ng halaman at hayop ang nanganganib dahil nawawalan sila ng natural na tirahan o tinatawag nating natural habitat. Ang habitat ay ang tirahan ng mga hayop at iba pang mga bagay. Ito ang pangunahing apektado ng land conversion o ang paghahawa ng kagubatan, pagpapatag ng mga mabubundok o mabuburol na lugar upang mabigyan daan sa mga proyektong pangkabuhayan. Ang pagkakalbo ng kagubatan ay nagbibigay daan pa sa iba pang problemang pangkapaligiran tulad ng pagbaha, erosyon ng lupa, pagguho ng lupa, siltasyon at sedimentasyon. Polusyon sa hangin. Nakababahala ang pagdami ng mga sakit na naidudulot ng maruming hangin. Ang sulfur sa mga kemikal mula sa mga industriya na nagmumula sa mga sasakyan na gumagamit ng fossil fuel gaya ng gasolina at mga panggatong na nagpaparumi ng hangin. Dahil sa mga gas na ito, ang atmosfera ay hindi na nakapagbigay ng proteksyon. Ang hanging nalalanghap ng mga tao ay punong-puno ng polusyon na nakasisira sa kalusugan at sari-saring sakit ang nakukuha gaya ng pulmonya at asma. Ang mga sulfur dioxide, carbon dioxide at lead sa hangin ay mayroong masamang dulot sa kalidad ng hangin. May malubhang polusyon sa hangin sa Kazakhstan dulot ng hindi modernong paraan ng pagmimina dito. Mayroon rin namang kontaminasyon ng hangin ay nagdudulot ng tatlong seryosong problema. Ito yung tinatawag nating acid rain, ozone depletion at global climate change. Isa-isahin natin. Ang acid rain ay isang pamapinsalang ulan dulot ng paghalo ng nakalalasong kemikal at maruming hangin sa atmosfera. Kapag bumabagsak ito sa mga anyong tubig at anyong lupa, ay maaaring mapinsala ang mga kagubatan, isda at iba pang wildlife. Ozone depletion. Ito naman ay ang pagnipis o pagkabutas ng ozone layer na sanhi ng mga kemikal na tinatangay ng hangin.
Ang ozone layer o isang suson sa stratosphere na naglalaman ng maraming konsentrasyon ng ozone ay mahalagang pangalagaan sapagkat ito ang nagpoprotekta sa mga tao, halaman at hayop mula sa masamang epekto ng radiation na nagdudulot ng ultraviolet rays. Polusyon at kakapusan ng tubig. Ang polusyon ay nangangahulugang pagiging marumi ng hangin at katubigan, pagkasira ng lupa at maingay na kapaligiran. Maituturing itong bunga ng paglaki ng populasyon. Ang pagtatapon ng mga basura sa mga ilog at kung saan-saan ay nagiging sanhi ng pagkasira at pagbaho ng tubig at hangin sa paligid. Nagkakaroon din ng masamang epekto sa hangin ng mga usok na dala ng mga sasakyan. Nagiging sanhi rin ng polusyon ng pagdami o pagrami ng mga basurang nagmumula sa mga pabrika at mga plantang nuklear. Mapanganib sa kalusugan ng tao ang mga industrial waste na ito. Isa na rito ang polusyon sa tubig. Ito ay sanhi ng patuloy na pagtatapon ng mga basurang nagmumula sa mga pabrika at residential area sa mga ilog at dagat. Isa na rito ang tinatawag nating suliranin sa solid waste. Ito ay ang pagtatapon ng solid waste o basura ay isang malaking suliranin ng maraming bansa sa buong daigdig. Ang hindi tamang pagtatapon ng mga basura ay nagbubunsod upang makontamina o marumihan ang tubig, lupa at hangin. Ang problemang ito ay nagdudulot ng problemang pangkalusugan sa mga tao at problemang ekolohikal sa kalikasan. Urbanisasyon. Dahil sa mabilis na urbanisasyon sa Asia, labis nang naapektuhan ang kapaligiran nito. Ito ay nagbunsod sa mga kaugnayan na problema gaya ng pagdami ng mga mahihirap na lugar o depressed areas at may pamayanan na may mataas na insidente ng pagkakasakit at iba pang panganib sa kalusugan. Ang kalusugan ng mga mamamayan sa mga lungsod ay direktang naaapektuhan ng urbanisasyon gaya ng pagtatapon ng mga industriya ng kanilang wastewater sa tubig o sa lupa. Ang mga kalapitbayan ng lungsod ay naaapektuhan din ng urbanisasyon sapagkat dito kinukuha ang ilang mga pangangailangan ng lungsod na nagiging sanhi ng pagkasaid ng likas na yaman nito. Kaugnay na problema din ng urbanisasyon ay ang noise pollution mula sa sasakyan, gayon din ang mga ilang aparato at makinang gumagawa ng ingay. Ayon sa mga eksperto, may epekto sa kalusugan ng labis na ingay sapagkat nagdudulot ito ng stress at nakadaragdag ng pagod. Sa ilang sitwasyon, ito ay nagiging sanhi ng pagkabingi. Climate change. Ang climate change o pagbabago ng klima ay pangmahabang panahong pagbabago sa karaniwang kondisyon ng mga panahon ng isang tiyak na rehiyon ng daigdig. Nagbabago ang klima at nagkakaroon ito ng epekto sa ibang bahagi ng daigdig. Global warming. Ito ay tumutukoy sa pagtaas ng temperatura ng daigdig. Ito ay dahil sa patuloy na paggamit ng uling, langis at natural gas na naglalabas ng carbon dioxide at iba pang hangin. Hinaharang nito ang init ng araw kung kaya't umiinit ang mundo. Ano ang maaaring maging epekto nito? Kung magpapatuloy ito, matutunaw ang mga yelo sa mga rehiyong polar na nagdudulot ng pagtaas ng lebel ng tubig sa karagatan. Maraming mahabang lupain ang lulubog sa tubig. Ang matinding init ng daigdig ay maaaring makasira ng mga pananim na magdulot ng taggutom sa maraming bansa. Maraming halaman at hayop ang mamamatay dahil hindi nito kayang makiayon sa kapaligiran dulot ng pag-init ng klima. Tandaan, huwag sanang kalimutan ng tao na ang problema sa kapaligiran ay maglalagay sa pagbaba o pagbagsak ng kabuhayan, kaya kinakailangan nating pangalagaan ang ating kalikasan. Ngayon ay nais kong iwanan sa inyo ang mahalagang tanong na ano nga ba ang maaaring maging epekto ng mga suliraning pangkapaligiran? Nawa ay mayroon kang natutuhan at mayroon kang napulot na araw sa ating talakayan ngayong araw.
Sa susunod ay inaasahan ko na magkikita-kita muli tayo upang tumuklas ng panibagong kaalaman, ugaliing tumutok sa ating talakayan. Muli ako si Binibining Kayla, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 7.